Tapos yung isa kong pasahero sa likod, natulog kasi siya na pinasok niya yung paa niya doon sa handle ng pintuan sa likod. Nung tumalan yung sasakyan, nalaglag siya ngayon, napilipit yung paa niya. So, kailangan namin dalhin sa yun naman sabi ko sa kanila, sir, mahirap mag-drive ng hindi nakapagpahinga. Oo, tama naman. Kasi mahirap yung 24 oras. Talagang kahit paano gawin mong pilit na madilat ka, mahirap magta-tunnel vision ka eh. Oo, kung naranasan mo yung mag-tunnel vision, yung dumidilim yung sa gilid mong ganyan, paliit ng paliit, tapos kung ano na nakikita mo pa. Naranasan mo na ba? Hindi ko pa naranasan yan. Pero may mga pagkakataon na na-experience ko yung alam mong mga 2 to 3 seconds na wala kang napikit ka. Oo, napikit ka. Yun. May na-experience ko na yung ganong senaryo. No? Pero siguro ako, yung ko lang dyan, siguro sa sarili ko, bago mag-long ride, as much as possible, kinakalculate ko na kung ilang oras yung takbo. So, halimbawa, kung galing akong Manila, papuntang Bicol. Bicol din, yung example ko. So, sabihin natin roughly mga 10 to 12 hours yan na takbuhan. And, halimbawa, yung sa amin, dahil yung parents ko is from Catanduanes. Yun, shout out sa mga Catanduanes dyan. Alam nila to, no? Yung biyahe kasi doon ng barko, umaga lang, tsaka hapon. So, as much as possible, dumating ka doon dapat ng mga alas 4 ng madaling araw o alas 3 ng madaling araw. So, ang ginagawa namin dyan, bawa ako, kakalculate ko na yan. Sabihin natin, 12 hours. So, ang ideal na alis namin dito sa Manila is around bago magtanghali or after lunch. Then, halos dire-diretso na yung takbo nun. Estimated na dating namin doon, alas 12 ng gabi. Oo, yun. Para ang preparation ko naman dyan is, kinakalculate ko yung oras namin, then inaano ko na rin kung saan safe na tumigil. Kasi, di ba, hindi naman lahat okay tigilan eh. So, kailangan may mga gas station rin na ideal na paggasan kasi mura yung gas doon. Yan. So, and syempre, hinahabol mo yung barko na hindi ka dapat malate. Kasi pag na-late ka, may iwan ng barko. Oo. At ako naman, sa sarili ko naman, meron din akong, kumbaga, may body clock. Yun yung maiaano ko sa mga tao. Aralin ninyo yung body clock ninyo. Kasi ako, pagdating ng alas 12 ng gabi, hanggang alas 6 ng umaga, hindi na ako okay mag-drive. Okay. So, kumbaga, ang sa akin, as much as possible, bago mag alas 12 or alauna ng madaling araw, nandun na kami sa pier. Okay. Yun yung yun naman yung nagiging preparation ko na pagdating ko doon, pahinga na talaga ako. Para walang problema talaga na hindi ako aantukin. Kasi, di ba, pag tayo, ang hirap antukin eh. Oo. Di ba? Yun nga, sasabi mo kanina, yung parang nagta-tunnel vision. Yung nagta-tunnel vision na. O yung iba, parang nawawala na yung segundo. Parang 3 segundo yata akong walang nakita. Saka, ewan ko kung naranasan nyo na yun, yung nakatulog ka ng dilat. Naranasan ko na yan, walang biro, kasi alam mo yung mata natin, hindi naman kailangan pumikit para makatulog yung brain mo eh. So, ang nangyari sa akin noon, nakatulog yung brain ko, pero yung mata ko, dilat. So, kumbaga pag napitlag kang ganyan eh, parang nagulat ka pa, nasan ba ako eh. Kasi alam mong nakatulog eh, anong ginagawa ko. Yung kuminsan sa sobrang antok, kuminsan nagkakaroon ka ng hallucination na may tumawid. O kaya naman merong umu-overtake sa'yo. Kuminsan doon ka nagugulat ngayon kasi parang biglang may tumawid. Sa akin, ma-share ko lang sa akin ng indication ko na inaantok na ako. Ang indication ko dyan, lagi akong nakaapak sa preno. Okay. Yun, yung kumbaga parang prepared lagi yung pa akong mamireno. Ibig sabihin nun, inaantok na ako. Paano yun? Kasi paano diangat mo yung paa mo sa... Alam mo yung parang kang laging nakaalalay sa preno. Parang laging anytime, any moment, kaya mong i-preno yung sasakyan. Ako naman kasi, pagka ganyan inaantok, kasi ako, bihira ako mag-drive kasi ng matic eh, puro manual. So, ang nangyayari sa akin, pagka naman naantok ako, bumabagal yung andar. Kasi parang gano'n. Yung pa ako kasi, tumataas dun sa, imbis na dumiin, na masyadong nare-relax yung paa. Yung natural na position ng paa, gumaganon, tumataas ngayon sa, nabubusinaan tuloy ako kuminsan sa likod. Pero ano ginagawa mo, kung halimbawa, nantok ka,
Well, ang ano dyan, yun ito. Paano nga ba ang gagawin, kung inaantok na tayo at kailangan pa rin natin tumakbo? Okay, kasi hindi mo maiiwasan Naglo-long ride ka na, naandong ka na sa spot na sa bundok maraming ka madadaanan dyan, walang ilaw. Wala kang hihintuan. Wala kang choice kung hindi mag-drive pa rin. Kasi ilang yung lugar. So, anong gagawin mo ngayon? Ayan, okay. Siguro sa akin ito yung preparation ko naman dyan. Sabihin natin, sige, nakapagpahinga ka na, pero darating sa point na pwede ka pa rin antukin Diba? Isa sa mga technique ko dyan, para hindi ako antukin, yun, pwede, tubig. Inom ka ng tubig. Or, halimbawa, meron kang bimpo, basain mo ng tubig din, unas mo sa mukha mo. Pwedeng mawala rin yung antok mo dyan. Or ito, pwede rin naman na kumain ka ng maanghang. Yan, halimbawa ako, yung meron akong... Chichirya. Pwede rin kumain. Pwede rin kumain. Ito ang pinaka para hindi ka antokin sa pagdadrive. Kailangan mo ng kakwentuhan. Kasi yung mga yung mga kasama mo, lalo pag naghihilik, pag nakatulog kaya lang kung isang kasi, wala kang choice Tulog na sila lahat. Talagang pati yung kausap mo, hindi na rin kayang makapagkwentuhan Nakatulog na. Sabihin mo sa sasakyan, ang lamig. Tapos ugoy ka na gano'n, ba't di ka antukin? So, ang hirap pa naman, pagka nasa bundok ka, walang radio station kuminsan. Dapat mapatugtog. Ngayon, masarap kasi kuminsan sa radio station para hindi ka antukin, makikinig ka ng komentaryo, para meron ka something na interesting. Kasi pag ang pinakikinggan ko, yung mga music din na alam ko na, parang ang nangyayari, parang nagiging lalabay sa akin. So, halimbawa, pag inaantok ako, nakikinig ako ng mga komentaryo para bang kahit pa paano, pakiramdam mo ba, may nagkukwentuhan pa rin. Yun ang well, maganda yun, yung meron talaga tayo pinakikinggan. Ako, para hindi rin ako antukin, ang inaano ko naman dyan, yung mga talagang banda talaga. Yun naman yung minsan inaantok ko pa nagkwekwentuhan yung mga sa radio. May mga pagkakataon na inaantok ko, pero pag yung medyo malakas yung sounds, tas banda, medyo na-alive pero yung pag-usapan muna natin, Pops, yung preparation mo sa sasakyan. Okay. Ano yung mga chine-check mo bago ka mag-long ride? Ako number 1 dyan, kung halimbawa schedule ko nang mag-change oil next month. Mag-change oil na ako ngayon. Kasi ang kagandahan nung mag-change oil ka rin lang naman next month So mag-change oil ka na ngayon bago ka mag-long ride. Kasi alam mo, mas makakatipid ka sa fuel. Dahil mas ginawa yung mas ginawa yung makina mo Pagkatapos, mas sigurado ka na yung makina mo, mas alaga. Dahil dito mo, papaandarin mo yan ng ilang oras, dire-diretso. Yung lubrication niyan, di ba? So mahalaga yung langis niya bago. Total, mag-change oil ka rin lang naman next month. I-change oil mo na. Ngayon, gagawin ko rin yung mga gulong. Kung magpapalit ka ng gulong next month, magpalit ka na ngayon. Diba? Kung napansin mo yung mga gulong mo, hindi pantay ang upod, kung may time ka pa, ano mo na, pagpalitin mo na, ilagay mo yung pantay ang upod dun sa harap. Kasi, iba ang handling ng sasakyan na pantay yung upod ng gulong sa harap. Pag hindi na pantay ang iba ang handling. Tapos syempre, nagbabaon po ako ng tools. Kailangan mahalaga yan tools. Hindi lang yung mga basic tools. Kasi nga sabi ko sa inyo, sa mga bundok kami pumupunta, pati yung mga bagay na unconventional baunin dinadala ko. Actually, nababaon ako ng mga interior ng gulong. Kasi pag nasiraan ka, napaka-convenient na maitali yung interior. Sa akin yan, mga cable tie. Yan, cable tie. Alambre. Nagdadala ako ng martilyo just in case na meron akong kailangan pukpukin. Nagamit ko yan minsan kasi nabalaho kami sa Ngayon yung bato, hindi ka naman matanggal na dahil nakabaon sa yung ginahato ko ngayon ng martilyo. Tapos nagdadala rin ako ng extra tubig. Nagdadala rin po ako ng fire extinguisher. Yung portable. Portable. Nagdadala ako nun kasi hindi mo malaman kung may masunog sa makina. Tama.